Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaprubahan ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na nagdedeklara sa Hunyo 19 bilang isang special working holiday upang gunitain ang kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Layunin ng House Bill No. 10958 na ipreserba ang makasaysayang pamana ni Rizal at bigyang inspirasyon ang mga susunod na henerasyon ng Pilipino mula sa kanyang diwa ng pagmamahal sa bayan. Nakakuha ang panukala ng 175 pabor na boto, walang pagtutol at 2 abstensyon sa sesyon ng plenaryo noong Martes. Aktibo at agarang pagresponde ang isinasagawa ng Philippine Red Cross o PRC sa pangangailangang pangkalusugan ng mga residente sa ilang probinsya na apektado ng nagdaang bagyo. Makibalita kay Danisa Lopez. Patuloy na tinutugunan ng Philippine Red Cross o PRC ang pangangailangan ng bawat nasalanta ng bagyo sa iba't ibang probinsya gaya ng Quirino, Camarines Sur, Tarlac, Nueva Ecija at Catanduanes. Handog ng PRC Health Service sa higit 1,000 individual ang disease prevention at health promotion sessions sa mga nabanggit na probinsya upang tugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng bawat apektado. Kasabay nito ay ipinamahagi rin ng PRC ang mga gamot at bitamina para tugunan ang medikal na pangangailangan ng mga biktima kasabay ng libreng konsultasyon. Kahapon lamang na umaga ay hatid nito ang malinis na tubig para sa mga residente ng Barangay Centro Enrile, Cagayan dahil hindi pa rin makababa ang karamihan dahil nananatiling mataas ang level ng tubig baha sa naturang lugar dulot ng bagyong Pepito. Payag ni PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon na nanatiling handa at kaagapay ng bawat mamamayan ang organisasyon upang makabangon muli mula sa matinding kalamidad o sakuna. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, personal na tumungo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Catanduanes matapos masalanta ng bagyong Pepito ang probinsya. Sa kanyang pagbisita ay pinamahagi ng Pangulo ang Family Food Packs o FFPs na Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng lubhang apektado. Nakatanggap din ng 5,000 piso bawat isa mula sa DSWD Field Office Bicol Region ang 500 pamilya ng Barangay Rawis at Kapilihan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang Sports. Sa ulo ng mga balita, ilang kongresista sinabing dapat lamang na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang trabaho bilang vice-presidente. Mga panukalang batas para sa displaced Filipino workers ng Pogo sinisayat sa pagdinig ng Kamara. PBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. DA layong mag-angkat ng gulay at isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pinsala dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layo nitong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. Ito ang pahayag ng Pangulo sa isang ambush interview sa Catanduanes na pagbabahagi pa niya, nagkaroon nito ng congratulatory call kay Trump. Napag-usapan umano sa naturang phone call ang patuloy na alyansa ng Pilipinas at Amerika. Sinabi din umano ni Marcos na karamihan sa mga Pilipinong nasa Amerika ay bumoto kay Trump.
Kinumpirma ng pamahalaan na makakauwi na ng Pilipinas ang overseas Filipino worker na nasentensyahan ng death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Alamin ang iba pang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso. Ito ay matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Dati nang nasentensyahan ng death row si Veloso dahil sa mga kasong sinampas sa kanya ukol sa ilegal na droga. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpayag na ito ng pamahalaan ng Indonesia na makauwi na si Veloso sa Pilipinas ay resulta ng mahigit isang dekadang diplomasya at konsultasyon. Kaya naman nagpasalamat siya kay Indonesian President Prabowo Subianto at ang buong pamahalaan nito. Dagdag pa ni Marcos, resulta din ito ng malalim na ugnayan ng Pilipinas at Indonesia, gayon din ang magkasamang dedikasyon para sa hustisya. Taong 2010 nang makulong si Veloso sa Indonesia dahil sa kaso ng drug trafficking. Nasentensyahan din siya ng death row ngunit napigilan noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino III. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot na sa 174 na milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura buhat ng pagputok at pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon. Higit na apektuhan ng ashfall ang mga taniman ng kape, gulay at iba pang pananim, gayon din ang mga alagang hayop, palaisdaan na hindi pa rin nakakabangon sa dulot ng nagdaang El Nino. Sa kasalukuyan, nagbubuga ng higit 7,000 toneladang asupre ang bulkan na mayroong 16 na volcanic earthquake habang napapanatili ang estado sa ilalim ng kategoryang Alert Level 2. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang kongresista sinabing dapat lamang na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang trabaho bilang vice-presidente. Mga panukalang batas para sa displaced Filipino workers ng Pogo sinisayat sa pagdinig ng Kamara. BBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. DA layong mag-angkat ng gulay at isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pinsala dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naglunsad ang Department of Health ng catch-up immunization drive upang mapataas ang bilang ng mga batang fully immunized na sakop ng NCR. Ang kampanyang Bakuna Bayani 1 Big Catch-up Immunization ay naglalayong mabigyan ng mga batang hanggang edad 23 buwan na hindi pa nabakunahan ng mga doses para sa tuberculosis, polio at iba pa gaya ng mga bakunang pentavalent, pneumococcal conjugate at inactivated poliovirus. Dagdag pa rito ay ang mga bakuna para sa hepatitis B, tigdas, mumps at rebulia. Inaanyayahan ni DOH Regional Director Rio Magpantay ang mga magulang na dalhin ang mga bata sa vaccination sites upang mabigyan ng bakuna. Sa kabilang banda, kumpiyansa ang Pangulo at ang kalihim ng Department of Transportation o DOTR na bukod sa mababawasan ng oras ng biyahe sa LRT-1 Cavite Extension Project ay mapapadali rin ito ang paraan ng pag-commute. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez.
Matapos na formal na nagbukas noong ika-16 ng Nobyembre, ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project ay naniniwala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sa oras na matapos ng buo ang proyektong ito ay mapapagaanan nito ang araw-araw na pagbabiyahe ng mga commuter. Sa kasalukuyan ng Phase 1 na umarangkada ngayong buwan ay ang pagbubukas ng mga bagong istasyon. Ito ay ang Redemptoris Asiana Station, Mia Road Station, PITX, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station na mayroong kakayahan na mapagserbisyohan ang 80,000 pasahero. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos at ng kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Jaime Bautista, magiging 14 na minuto na lamang ang oras ng biyahe mula Baclaran patungong Sucat. Kaya't hangad din ni Marcos na matapos sa lalong madaling panahon ang natitirang 3 istasyon sa Las Piñas, Zapote at Niog nang sa gayon ay maging 25 minuto na lamang ang magiging biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, Cavite. Ayon sa Pangulo, marami pang proyekto na pangtransportasyon ang patuloy na isinusulong kung saan ang LRT1 Cavite Extension ay isang patunay sa dedikasyon ng pamahalaan na mas maging komportable at mabisa ang transportasyon sa bansa. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. At para naman sa year-end ng Bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa darating na Biyernes, ang lalawigan ng Samar ang pinakahuling destinasyon ng caravan kung saan higit 100,000 benepisyaryo ang target na maserbisyuhan ng 250 programang nagkakahalaga ng kalahating bilyong piso. Ayon kay House Deputy Secretary General Sofonias Ponyong Gabonada, patuloy ang pagtugon at pagtiyak na may hatid ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo para mapabilis ang pagbangon ng mga residente. Sa pamamagitan anya ng BPSF ay may sasakatuparan ng whole of a government approach kung saan sa taong 2025 target na maserbisyuhan ng 2/3 ng bansa. Bukod dito ay naghatid din ang pamahalaan ng 24 na truckloads ng ayudang pagkain at mini BPSF caravan para sa 4 na lugar sa rehiyon ng Bicol na nagtamo ng malawakang epekto sa lugar. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang kongresista sinabing dapat lamang na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang trabaho bilang vice-presidente. Mga panukalang batas para sa displaced Filipino workers ng Pogo sinisayat sa pagdinig ng Kamara. BBBM layong makipagkita kay US-elect President Donald Trump sa lalong madaling panahon. DA layong mag-angkat ng gulay at isda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Pinsala dulot ng Bulkang Kanlaon, pumalo na sa higit 100 milyong piso. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.